Okay. Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman tayo at bibigyan natin ng opinyon. Anong meron dito? Laglagan ba talaga sa Senado? Ay, nasa description po ang ating panonoorin, pero kung trip nyo na may kasamang opinyon, reaction, simulan na po natin ito. Senado umusok na. SP Chis Escudero nilaglag na si Romualdez, IMP. Ano to? Kay BP Sara Duterte binasura na? Oy, hula ko lang, no, hula ko. Ang panonoorin natin ito, siguro si Chis parang nauumay na, ayaw niya na. Kasi inagaw sa kanya yung alak nun. Ito yung opinion lang, mga kapatid. Kung trip nyo, o tara, panoorin na natin ito na sabay-sabay. Mga kabayan, muling nanawagan ng ilang grupo, partikular ang mga mamabatas na nagsulong ng impeachment laban dito kay BP Sara Duterte. Kung matatandaan, makailang ulit na sinabi ni Senate Presidente Escudero na hindi siya hihiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi pinipilit nila eh. May ilang mga vlogger po tayong nakikita, yung mga thumbnail nila, parang itutuloy na, tapos question mark. Gustong-gusto nilang matalo ang mga Duterte. Alam nyo ba pag natalo ang Duterte, talo rin ang Pilipinas? Kahit kayo, mga susunod na inirasin nyo, talo. Base yan sa opinion ko. Bakit kamo? Mga kapatid, halos kalahati na ng termino. May nakita na ba kayong nagawa? Meron, ayuda, pwede pa. Tuloy tayo. Para lang maumpisahan ang impeachment trial dito kay BP Sara. Okay, ayon pa kay dire-diretso. Escudero, maaaring umpisahan pa ang pagdinig sa kaso ni BP Sara pagkatapos pa ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 21. Umatras na naman. Sabi na nga June, tas naging July pa. Tapos SONA na naman, sasabihin na naman yan. Yung flood control inaayos na. Ito'y hula lang, vision. Hindi ito espesyal. Hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Ay, ito pa. Sa kabila din, nakita ko, hindi daw kasi special si BP Sara, kaya hindi pwedeng i-impeach. Wow! Para-paraan na lang, no? Hindi special. Pero, ang katotohanan, hindi special yung hinain yung impeachment trial kay BP Sara. Impeachment, tama, no? Ulitin natin. Ang hindi espesyal, yung paghain nyo ng impeachment, hindi pwedeng ganapin. Hindi po yung word na hindi espesyal si BP Sara. Mali yung term na ginamit yung may ipasok nyo lang maibanat nyo lang Di ba, Sir Chis? Hindi, tuloy tayo. Kalma. Samantala, ibinunyag din ng House Impeachment Prosecutors na hindi rin sila hihingi ng special session sa Pangulo para sa pagpapatalsik sa pwesto dito kay BP Sara. Yes. Ayon sa isang mababatas, isa na ring election issue ang impeachment kung saan ay posibleng maapektuhan ang pangkampanya ng mga kongresista na tumatakbong kandidato para sa gaganaping eleksyon. Sino ba kasi nag-isip niyan? Ito, opinion lang. Ating reaksyon sa mga balita, Ganito yung ginawa nila. Tara, dali. I-impeach na natin si BP Sara. Dali. Bago mag-eleksyon, kailangan tanggal na siya. Oo, okay na-impeach na natin dito. Doon naman sa kabila. Tara, konti na lang. Marami nang makakano dyan. Tapos pipirma nila. Pagdating po sa Senado, ay... Sabay. Walang nangyayari. Balik pa rin sa issue kung magpapa-hair follicle Hindi ko mabigkas yun. Hair test. Mahal na Pangulo, seryoso po, ayaw nyo bang magpa-hair follicle test? No. Ayaw. Ayaw nyo po ba talaga? No. Ayaw. Ay, tuloy na lang natin yung balita. Taon. Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan. Ayon! Tama! Pag natalo kayo, ibig sabihin ayaw ng tao sa inyo. Totoo naman, di ba? Para sa bayan.
Naniniwala naman ang ilang mambabatas na magpapalakas sa Article of Impeachment ni VP Sara ang mga inirekomendang kaso ng NBI sa DOJ, kung saan ay nagbanta ito sa buhay nitong si PBBM, Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez. Wala nga daw eh. Ilan ba yung napanood ko? Wala namang nangyari. May pagbabanta pero ang word na ginamit ay kung. 'Di ba? Wala nga eh. Wala naman nangyari. Wala nga pagbabanta dun. Pagbabanta kapag may nangyaring masama sa kanya sa pamamagitan nung tatlo na yon. Eh wala pa naman nangyayari. Ang totoo, atat na atat sila. Yun lamang po, yun lamang po. Tuloy tayo. This is the positive development, no, especially in relation to the impeachment case filed against the Vice President. Expected po talaga yun kasi hindi ko nga po alam kung paano nila may deny yun kasi kitang-kita po. Naka-live, meron pong video. Dahil sa pagpupursige na ilang congressman na madaliin. Sir, with all due respect po, walang halong biro. Hindi naman po niya i-deny yun. At yung video na yon, hindi naman po yun dinilit. Ang dami pa rin, kumakalat pa rin yun. Wala pong pagdi-deny, walang kahit na anong pagtanggi. Yung video na yun, yun pa rin yun. Walang nagbago dun sa video. Nilabas pa rin yun. No? Kumbaga nandoon pa rin. Pakalat-kalat lang dyan, hanapin nyo. Tumingin na rin ako ng mga ibang ibang mga attorney. Talagang sinasabi, wala talagang paglabag eh. Bakit kanyo? Pag yung tatlong yan, may mangyaring hindi maganda sa akin, yung tatlo na yan, ay pag ako nadali. Ngayon, wala naman palang pagdali. Eh di wala rin pagbabanta. Kaya nga kung. Pero tinutuloy nyo pa rin yan. Sige lang. Malay nyo naman, no? Ngayon, yun na lang po yung kanilang pinangahawakan. Kasi yung COA, malinis na po ang ating BP Sara. Diba? Naglabas din ng pahayag ang COA. Dati yun sila, hindi nila maipasok sa korte o hindi nila mahihain doon. Ewan ko kung bakit. Bakit kailangan idaan pa sa impeachment? Kung talagang may kaso. Tinan mo yung ginawa ng ating mga kaalyado po sa Duterte. Kinasuhan nila yung talagang dapat kasuhan. Diretso sa korte at hihintayin na lang po natin ang resulta. Ganon, ang ginawa kasi ng mga ito, sinisira nila si BP Sara doon po sa confidential fund. Tapos yung iba may confidential fund din. Sinagot na nga ni BP Sara yung sa confidential fund at sinabi na rin ng COA na walang masabang tinapay doon sa confidential fund. Putik na yan, ayaw pa rin nila paniwalaan. Pilit pa rin kayo ng pilit. Bakit hindi nyo naman subukan yung confidential fund naman ng iba na halos bilyon po? Bakit hindi nyo naman subukan yun naman po ang inyong imbestigahan dyan? Diba? Ay, ito'y opinion lang po mga kapatid. Kasi Duterte kayo ng Duterte. Banat kayo ng banat sa Duterte. Diba, no? Wala na silang ginawa kundi banat. Hindi nyo ba alam nung mga nakaraan lumindol? Hindi nyo ba nakaraan nagbaha? Hindi nyo ba rin alam nitong Valentine's Day may binugbog po na babae? Hindi nyo na rin. Yung iba hindi na alam yan kasi po ang balita ngayon puro pagpapabagsak kay Duterte. Yun po ang madalas nating nakikita. Kahit yung mga vlogger po ng kabila, imbis na ibalita nila yung mga accomplishment po ng ating mahal na Pangulo, wala po kasi kaming nakikita. Wala kami ang dali lang maghanap. Accomplishment ng Duterte, etc. Ang dami-dami. Ito sa kabila, walang mailabas. Kaya ang content na lang ay siraan ang VP Sara Duterte. Diba? Tuloy tayo. Ang paglilitis kay BP Sara, sinampahan naman ng kaso sa ombudsman ito nga si Speaker Martin Romualdez Jr. at iba pa niyang mga kasamahan. Ang reklamo ay inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Ayun, Ako kung tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung
Kayo pa ang nagsabi ng diversion, ha? Hindi. Malay mo, diversion. Isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget. Bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases? Kayo nga, mga sir, matagal na pala daw yan sa Kongreso. Matagal na daw po pala yung impeachment na yan. Aamoy na nga ni BP Sara yan eh. May niluluto, itinatanggi. Ngayon lang din, tapos binilisan nyo. Kasi nga, yung BICAM gustong takpan. Base lang ho sa opinion ko naglabas ang Pangulong Duterte. Ito, ba't ganyan yung budget nyo? He's lying, ganyan. Sabi nung isa naman nung kapatid niya si ate, paano ko naman pipirma yan blankong papel. Inuulit-ulit pa nga yun Tapos ngayon gusto nyong, ito yung tunay na diversion, mga kanguso. Binilisan nyo, pero hindi. Back to BICAM pa rin. Doon talaga kinaso. Talagang mananagot doon. Dito, halos 1 taon na wala kayong ginawa kundi doon po sa confidential fund ni BP Sara. Hanggang sa itinabi na yon, ang gusto nyo naman ibanat, yung pagbabanta. Yun po ang tunay na aking opinion patungkol sa mga ganyan. May punto, di ba? Tuloy tayo. Pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Teka, ba't ito yung mga nagsasalita? Hindi ko naman to kilalang mga to. Hindi ko sila kilala. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Yan. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok ng maraming blanco yung BICAM report. Sa huli, bumelta naman si Romualdez dito sa mga nagsampa sa kanya ng kaso kung saan ay pinaghahanda niya ang mga House Prosecutions Panel para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ang preparation is maghanda ng mabuti because pakasakaling magbago ang isip ng Senado and masimulan natin ng mas maaga ang impeachment trial, mas mabuti. May nadali nyo Ha? Sabi nga ni Senator Baton, dadaya naman nila. Sila mangangampanya na, kami gusto mag-ano pa, mag-hearing pa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ang masasabi ko lang po sa ginagawa nila kay VP Sara Duterte ay nye! Nye! Basag! Nga. Well, halimbawa man na mapabagsak nyo si BP Sara, kawawa ang Pilipinas. Seryosong sagot yan. Wala ho kasi kaming nakikitang pagbabago. Kung meron man, salamat. Ibabalita natin dito. Yan. So wala Wala kang nakikita. Sa iyong palagay, masusunod kaya ang sinabi ni Senate President Chis Escudero? At pag mapabagsak man nila si VP Sara, pag napatalsik man nila, magkakagulo siguro ang Pilipinas. Kamusta na kaya yung Iglesia ni Cristo? Sabi nila, ayaw nila yung impeachment, gusto nila yung kapayapaan. Tinuloy pa rin nila yung impeachment. Sa tingin nyo, iboboto pa kayo ng mga maraming iglesia. Siguro may ibang iglesia, ewan. Pero sa tingin nyo, iboboto pa kayo ng majority ng mga taga-iglesia. Diba? Tuloy tayo. Na after pa ng July 21, maumpisahan ang trial o pagdinig sa impeachment dito. Nako! Nung nakaraan, June 3, June 2, June 4 lang ata yun. Tapos ngayon, magiging July, tapos uurong na naman. Ay, nako. Sana lang po, buong kaalyado ng Duterte, makapasok po. Wag na po tayong, sa lahat po ng nanonood, buksan nyo po ang inyong pag-unawa at kaisipan. Hindi na uuso yung pakending-kending lang, tas mananalo na, walang plataforma. Hindi uuso yung plastic. Hindi na uso. Nabudol lang ho talaga tayo. Wag na ho tayong magpaka syunga-syunga. Iboto nyo po ang totoo. Alright mga kapatid, hanggang dito na lamang.
Maraming salamat sa panonood at kung hindi pa kayo nakakapagbigay ng sticker, nandiyan po yan sa baba. Maraming salamat. Click nyo lang yung mga super thanks, mga ganyan. At pagpapasalamat din tayo, magiging masipag lalo tayo. Alright, thank you very much, mga chop. Alright, iboto nyo yung mga totoo ha. Doon tayo sa totoo. Alam nyo na yun. Lahat ng kaalyado ng Duterte. Break it down.